Usapan natin ngayon, Maestro Diyos ko Lord Rudy. Nako po, may sinasabi si Senator Lacson, mga kakabsat. Ala kayo, kayo magharap ata kayo. Nako po, ito coming from Senator Lacson. Desert Spring, shout out kabsat. Ito. Ipakita na yan. Abangan sa Senado next week, Mabsat. Kailan yan? Sa Lunes daw, Mabsat. According kay Senator Lacson. Ako, may pa fireworks. May pasabog na balita at mangyayari na naman. Change of leadership sa Lunes. Nako po! Grabe naman yan. Grabe naman yan. Hindi man lang na-enjoy ni Alan Peter Cayetano ang pagiging Senate President. Bakit? Bakit? Nako po, mga kakabsat. Diyos ko po, Rudy. Wala na naman. Ay, nako. Wait lang, may tinihanap ako. Bakit nawawala yung ating... what's happening? Okay, we're good. Alright, so ito na nga mga kakabsat, no? Grabe. Yolanda Yamada, shoutout po, kabsat. Watching from Japan. Shoutout sa iyo, kabsat. Yolanda Yamada. Ito, pakinggan na natin. Huwag na natin patagalin, huwag natin patumpik-tumpikin. Ito na, pakinggan na natin si Senator Lacson, mabsat sa kanyang interview kanina. Na-interview na naman si Lacson at mabibwisit na naman si Marcoleta kapag na-i-interview si Lacson eh. Di ba? Alam niya naman si Marcoleta, lalo na si Marcoleta kayo, may kaso. Plunder. Ay, Diyos ko Lord Rudy. Oras sa 7:34, i-welcome na po natin muli sa ating programa si Senator Panfilo Ping Lacson, member po ng Senate Minority Bloc. Pag-usapan natin yung iba-ibang issue dyan po sa Senado. Good morning po, Sen. Hi, sir. Welcome back po. Yeah, Victoria, Christian, sa lahat ng tumatangkilik sa anong ganap, magandang Sabado na umaga. Salamat, sir. Thank you, sir. Ang daming ganap po sa Senado. Kumusta kayo, Sen, sir? kumusta po kayo? Tama, kumusta po kayo? Kamustahin nyo kasi may magtatampo pag di nyo kinamusta. Kumusta rin kayo? Maayos naman, sir. Thank you, sir. Wait lang, Mabsat, wait lang. Sorry. Mali yung napindot ko. Mali yung na-close ko. Ulit, take two. Dali. Ano ba yan? Iba yung clean-close ko. Na-close ko tuloy yung pinapanood natin. Ay, wait. Lacson, no? Doon na nga lang para mas malakas. Hopefully, nandito. Pag wali, wait lang So, diretso pala yung interview ni Senator Lacson, mga-upset Ito na po, take two. Puntahan na rin natin si Lacson. Ito po. Panfilo Ping Lacson, member po ng Senate Minority Bloc. Pag-usapan natin yung iba-ibang issue dyan po sa Senado. Good morning po, Sen. Hi, sir. Welcome back po. Yeah, Victoria, Christian, sa lahat ng tumatangkilik sa anong ganap, magandang Sabado na umaga. Salamat, sir. Thank you, sir. Ang daming ganap po sa Senado. Kumusta kayo, Sen, sir? kumusta po kayo? Tama, kumusta po kayo? Kumusta rin kayo? Maayos naman, sir. Thank you, sir. Sir, ito mainit-init. Hindi man lang kayo naman kumusta? Ay, ikaw nga, sir. Hindi mo kumusta. Sir, nandun ako sa barilan, di mo ako kinamusta. Alam ko naman sa kayo eh. Thank you po, Sen. Sen, ito mainit-init pa. Naglabas po ang office ni Senator Kiko Pangilinan ng statement. Sabi po ni Sen Kiko, we of the SB11 or Solid Block 11 Wow, all want SB11. Senator Sherwin Gatchalian to become Senate President. He has proven daw po his capability. So sir, ano po ba ang mangyayari next week? Lalo na po sa Monday, meron pa rin po bang attempts or magkakaroon ba ng attempt para magbago ng Senate leaders? Meron bang attempt? Senator Lacson, nako po.
Sabi ko nga, continuing crime, hindi ba? Parang rebellion. Yung paghangad na mapalitan yung liderato. Kasi ongoing yan. If there's one or yung most unstable job in the whole world, siguro yun yung Senate President ng Republic of the Philippines. Kasi yung iba, hindi tumatagal ng 1 taon. Yung iba, ilang buwan lamang. Yan ang siguro yung pinaka-unstable na trabaho sa buong mundo. At sa ngayon, sir, ang number ay 12 sa majority, 11 Ayun, sa inyo. So meron kayong napipisel na pwedeng lumipat kahit isa lang sa minority? Yes, not counting Senator Ronald De La Rosa. Talagang 12-11. No? Ang situation ganito, napaka-precarious ng 12 against 11. Even if hindi maka-13 yung minority. Pinapaliwanag yung situation. At isa lang yung lumipat. So magiging 12-11 in favor of the minority bloc. Pag ganun ang situation, while the Senate President remains to be the presiding officer ng Senate, yung sa floor, yung majority, magsisit yung balance. Ibig sabihin, lahat ng chairmanships ng mga komite, ang masusunod yung minority or majority. Pero hindi kanila yung Senate President. Ganon din ang karamihan ng mga motions. Of course, hindi ko sinasabing lahat ng decision na gagawin ng bawat bloke naaayon sa party lines or sa block lines. Ano? Hindi naman ganon. Pero pagka mga major issues like D-Real, shout out, Kapsat, tapos yung mga major issues na magkakaisa yung isang bloke, yun ang masusunod. Dahil yun nga, 12 will be the majority, simple majority, only because si Senator Bato de la Rosa is considered to be outside the jurisdiction of the Senate. Kasi sa aming rules, kapag nasa abroad ang isang senador o maski sino senador, hindi siya nabibilang sa quorum. For purposes of the quorum or pag-determine ng simple majority, hindi nabibilang. Now, they may say na hindi applicable dahil nasa loob ng country si Senator De La Rosa. Pero yun nga, kaya merong attempt na kung natatandaan ninyo last week, nag-attempt si Senator Marcoleta na i-amend yung rules ng Senate na kung saan papayagang bumoto yung isang senador maski hindi physically present sa plenaryo. Na yun, hindi naman ito na-adapt kasi hindi po pwedeng mag-motion ta sa floor at agad-agad i-adapt ng plenaryo na approve yung motion because it has to be referred first to the Committee on Rules. I-discuss yan doon. Of course, combination niya ng majority-minority, pag-uusapan doon. At pagka, halimbawa, kung ano yung na pagkaisahan ng majority sa komite, dadalhin pa niya sa plenary para pagdebatihan. Kung papayagan ba yung ganong klaseng amendment ng rules. At halimbawa, ma-adapt pa yung motion sa plenaryo, magkakaroon pa ng publication yan. And I don't think, kasi yan, pwede mag-crossover kasi yung rules on impeachment, pwedeng pasukan niya ng rules of the Senate. So, ganun ang situation. So, hindi namin papayagan na yung rules. Kasi maliwanag sa rules namin ngayon, nag-exist na rules of the Senate, na pag merong force majeure at saka national emergency lamang, pinapayagan mag-participate online o bumoto online. Yung not even bumoto, no? Pero ang maliwanag, pwede mag-participate sa interpellation, sa deliberation. And probably, yes, to participate in the voting. Pero wala naman tayong force majeure, wala naman earthquake, walang bagyo. Wala rin naman tayong national emergency na that would necessitate yung online participation or voting. Sir, balikan ko lang po yung sa Senate presidency. So sa Monday, we're expecting fireworks? Ano po ang inaasahan natin? Yes, I suppose we should be expecting some fireworks kasi nga, nung nag-privilege speech si Senator Risa at saka si Senator Erwin, ito'y sinundan lang nito yung nauna ng resolution, Senate resolution na ipinail ng nauna ni Senator Bamakino. Monday pa lamang nag-file na siya after nung insidente, nung May 13, nag-file na siya ng resolution na humingi siya ng inquiry para ma-imbestigahan yung naganap nung May 13, no, na kung saan yun nga, nagkaroon ng putukan at lahat. So sinundan ito ng dalawang privilege speeches. Ang sa tanda ko, at least 8 members, majority sa minority, nagpahayag na sila ng either mag-interpellate do sa mga nag-privilege speech or magmamanifest. So doon pa lamang makikita mo na medyo mag-expect tayo ng fireworks sa Lunes. Kasi balitaktakan yan. Pero doon sa pagbabago ng leadership, sir, may asahan din po tayo. Mag-rubber shoes na po ba? Yun ang hindi natin alam. Kasi alam mo naman, basta't merong 13, automatic yan eh. A simple resolution signed by at least 13 members should be enough para mag-resign yung sitting Senate President at ibigay niya yung formality na lang yung magbobotan sa floor if it comes to that. But normally, hindi na dumarating sa botohan kasi nga, pag meron ng resolution na piniresenta sa Senate President, yung dating minorya,
bababa siya at ibibigay na yung Senate presidency doon sa papasok na Senate President. Opo. Yung doon po, balikan ko lang, Senator, yung sa motion ni Senator Marcoleta, what if na po just in case na ipilit, buksan ulit ni Senator Marcoleta yung discussion at susuga naman po ng kanyang mga kasamahan sa majority. Nakita naman po natin yung demeanor din tsaka yung pagkakapit-bisig nila sa mayoral during these past events. Ano po ang pwedeng maging, o paano po yun siguro haharangin o kukontrahin po sa parte naman ng minority? Tulad ng sinabi ko, mayroong proseso dyan. Hindi po pwedeng sa floor, agad-agad, pag may motion, sasabihin na adopted or magbotohan kagad. I-refer pa yun sa Committee on Rules para pag-usapan doon. Yun ang proseso. Ang problema, hindi pa constituted yung aming Committee on Rules. Acting pa nga lang yung majority leaders. Hindi pa yun na-elect. So, hintayin natin kung ano talagang gagawin nilang move on Monday or next week. Sir, bakit si Senator Win ang pinupush po ng inyong block, ng Solid Block 11? Napagkaisa namin to nang nag-focus kami kasi nga mukhang sa tingin namin lahat, pati si Tito Sen, sa tingin namin untenable na yung position ni Tito Sen. Kasi nga yung practically all members of the new majority block ngayon, parang may mga issues sila kay Tito Sen. Isa na nga yung sinasabing, narinig na namin ito hindi marunong mag-alaga ng mga kapwa senador, etc. etc. So, knowing that, nagkaisa-isa kami na pumili kami sino ba yung pwedeng sabihin na nating makasungkit. Kasi remember, wala naman kami pagkukunan sa labas Kung 24 o 23 yung aming pagkukunan, doon din lang kami kukuha para makabuo ng majority. So si Senator Sherwin and as per our agreement at nagkakaisa kami rito, siya naman capable, qualified, at saka nag-aaral siya talaga Kung mapansin nyo, lahat ng committee hearings na kanyang ina-attendan or pinipreside niya even, alam niya yung sinasabi niya prepared siya lagi So sa tingin namin, eminently qualified siya to become the Senate President of the 20th Congress at least. How about you, sir? Kasi kayo ang pro tempore noon ni Tito Sen. Hindi ko inaambisyon yan, Christian, Victoria. Kasi pag ako naging Senate President, isang araw lang tanggal ako. Yun lang. Ganon. Bakit naman, sir? Wala, alam mo, ang Senate President, sabi ko nga, ito yung pinaka-unstable na job. Dahil para kang nag-acrobat yan, para kang acrobat magbabalancing act ka at lahat. Lahat kailangan. And mind you, ang Senate President is not just the Senate President of the majority bloc. He is the Senate President of the entire Senate. So dapat marunong ka talaga makibagay. Give and take, win some, lose some ka dyan. At dapat napakalawak ng iyong gray area. Ako napakanipis ng gray area ko Sa akin kung ano yung black yun Kung ano yung white yun. So talaga hindi ako ubra. So may mga kasamahan kami na ganun, pwede siyang makibalance. Of course, merong limit yan. Bawat tao naman, lagi sinasabi ko, lahat kami, o lahat tayo, meron tayong tinatawag na, ang tawag ko ito, baseline principles. Di ba? Depende lang kung ano yung level ng baseline principle. Merong mas mababa, merong mas mataas. But then, lahat ng tao merong ganon. Kung ang baseline, sa ilalim ng baseline principle mo, lahat yon non-negotiable. Sa ibabaw noon, pwede ka maging flexible ng konti. Depende sa kung ano yung pananaw mo sa iyong tinitindigan o tinatayuan na prinsipyo. So, yun ang situation. Kaya kung Senate President ka, Speaker of the House ka, kaya sa Senate, wala masyadong tumatagal. Bihira yung tumatagal na Senate President. Kasi unang-una, laging meron nagpa-plot against you So, yung minorya, hindi nag-iisip yun na balang araw, makakasungkit kami sa mga kasamahan namin para maging 13. And there's no such thing as a small minority or a big minority. Remember kami, 5 lamang kami di ba, naging majority kami at na-elect si Tito Sen as Senate President. Kami naman, sila naman noon, kami 15, pero tingnan mo nangyari. Naging 13 sila, naging 11 kami. Lalo pa yung 11 and 13. Sabi ko nga, maski hindi makabuo ng 13, maski isa lamang yung tatawid. Halimbawa, merong natauhan. Hindi ko naman sinasabi na mas may moral authority. Alam mo, meron tayong tinatawag na, di ba, sa isip na isang tao, ano ba yung kung tingin niya, nagkamali siya. Maghanap siya ng redeeming value hindi ba? Ano ba yung makaka-redeem sa akin? Dahil kung halimbawang ikaw mismo umaamin na nagkamali ka sa iyong ginawang desisyon, pwede magbago ka ng isip at iniisip mo, baka patawarin ka ng mga constituents mo, mapatawad ka ng mga dati mong kasamahan, at magbago yung isip mo, magbalik loob ka. So pwede mangyari yun. So, hindi ko naman sinasabing pilitan, may pressure, pero yung sariling pusa na pagtanto mo sa iyong sarili, na babalik na lang ako sa mga dati kong kasama. Kasi I think or mukhang I did them some injustice. So pwede mangyari yun. Ako, sino kaya yan? Senator Loren ba to, sir? Yung possible na lumipat? Agoy, Loren Legarda. Wala akong pinatutungkulan. Sinasabi ko lang, I'm speaking in general terms na pwede mangyari. Kaya nga meron, di ba, nagbabago. Siguro sabihin na natin na yung ibang lumipat, siguro, yun nga, nagbalik loob sila. Dati naman silang nasa majority. At least yung dalawa.
sina Senator Mark at saka Senator Camille. Dahil yung dalawa dati namin kasama, hindi ba? Apo. So, Sen, tanong ko na lang din, kasi last week may mga umugong din na possible. Si former SP Cheese Opo. Escudero ay bumalik. Pero hindi yun nag-materialize. May we know lang po ano ba ang nangyari? May ganun bang Oo. dynamics? May ganong dynamic. Pero ang bottom line sa amin, ito ay talagang sabihin na nating pass installed as of this moment. Dahil nung huling nag-usap kami, nag-focus kaming 11, na pagkaisa namin, hindi na negotiable sa amin na iba pa yung papasok. Kung gusto nila sumama, si Senator Sherwin ang gusto naming Senate President. Parang all or nothing na kami kay Senator Sherwin. Come what may, hindi namin yung All for nothing. Hindi pwede, no? Yung 11 para kay Senator Gatchalian na lang, mga kakamsat. Hindi pwede yung papasok kahit 5 pa yung pumasok, no? Nako po, paano ba naman kasi mga kakamsat? Alam nyo ba? Tambak sila ng kaso, yung 5 yan. Kaliwat kanan ng mga kaso nila. Diyos ko Lord, tutuluyan talaga yung mga yan. Diyos ko po, Rudy. Ang majority, kung hindi rin lamang si Senator Sherwin, kasi tinagana namin sa bato yun eh. Lahat kami, nagpahayag na kami ng kanya-kanyang damdamin. Kasi ang aming pananaw, not for anything, ang pananaw namin, ang unang-unang dapat gawin ng Senado sa ngayon ay ibangon o bawiin yung o ibangon yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Kasi talagang, Grabe let's face talaga. it, talagang nasadlak na Grabe talaga nangyari. Magmula nung napalitan, mukhang naging Senate President itong si Kwan. Kaya grabe ang kahiyan ng Senado ngayon. Diyos ko Lord. kami talaga sa the lowest of the lows, yung sa aming palagay. Sa pananaw namin ito, it can be argued na hindi totoo, pero at least sa aming 11, ganun ang aming nagkakaisang pananaw. At wala kaming ibang hinahangad. Merong pasabi na merong behind the con-ads, behind the impeachment. But, those are issues outside of what we have discussed as a group of 11. Opo. Sa amin, non-negotiable na yun. Kailangang isalba namin yung, kasi never, in my memory, tagal ko na dyan sa Senate, wala pa ako naalalang panahon na nasapawan kami ng House of Representatives pagdating sa perception. Dati ang tingin sa amin, kami yung big brother. Yes. Pagkatapos kami yung check and balance. Ngayon, iba mas mataas ang paningin. I'm ready I'm prepared to be contradicted. Pero ito yung aking sariling pananaw. Mas mataas yung paningin ng ating mga kababayan sa House of Representatives kaysa sa Senado. And in my more than 20 years sa Senate, ngayon ko lang yan na naramdaman. Opo. At the very least, naramdaman. Opo. Nabanggit niyo po, Senator, na itong mga push na ito, yung support natin kay Senator Gatchalian to be the Senate President ay all to restore, ibalik yung integrity ng Senado. Ano nga po ba ang nangyari sa Balik Senado? yung Bakit integridad. kailangang i-push natin na magkaroon ng na magkaroon ulit ng panibagong leadership para maibalik yung integrity ng institusyon? Pag unang-una, 2025, the worst GAA, the worst national budget in the history of the Philippines. Di ba? Alam nyo rin naman yan eh. Pangalawa, yung flood control project na kung saan Sino ba ang Senate President? Worst GAA? Siyempre, walang iba kundi si Cheese Escudero. Diyos ko po, Rudy. Tapos gusto nyo ibalik? Ay, Diyos ko, Lord Rudy. Tapos yung ginawa niya sa 4th week last year, nako, it's walang pag-uusapan dyan kay Cheese. Diyos ko po, Rudy. may mga nabanggit, may mga nasangkot na mga kasama namin senador. Tama. Pagkatapos meron pang isa o dalawa na naharap, isa yung siguradong naharap na, yung isa posible pang maharap sa ICC, Warrant of Arrest. Ala ko, kilala nyo yun? Yung maharap sa ICC na bago? Ay, nako po. Alam nyo ba, mamaya pagkwentuhan natin yan. Meron pa kaming 2 kasama na mayroong kaso sa DOJ. Pagkatapos nagdagdagan pa ng isa na naharap ngayon sa Ombudsman ng kasong plunder at saka indirect bribery. Lahat ng may kaso, nasa panig nilang lahat. Diyos ko po, Rudy. So, saan ka nakakita Opo. in the whole lifetime ng Senado na merong ganitong karaming may hinaharap na kaso? Ngayon lang. Pangatlo, yung away na nangyari, yung political divide, napakalalim napakalawak. Na kung saan, para bang, dati kami, alam mo, minsan nagkakasagutan kami, minsan friendly or minsan mainit na debate sa floor. Pero after all is said and done, nagkakamayan kami. Pagdating sa lounge, nagbibiruan kami. Ngayon napapansin ko magkakalayo kami ng upuan sa lounge. At least many of us, ganun ang nangyayari. Noong panahon ni Tito Sen, ng Senate President, tatawag siya ng All Senators Caucus. Wala man lang umattend na minority group. Okay. At siguro sir, yung pinaka-height Yan yung mga unprecedented na nakikita ko na, kaya sinabi ko, bihira itong Senado ngayon, at least yung 20th Congress.
At siguro yung pinaka-hype din nung mga pangyayari nung nagkaroon ng barilan sa Senado. So sir, ngayon Ayun, nakalimutan ko, Victoria, sorry, nandun ka nga pala. okay Yun lang. talaga yung height, Mm. talaga ng wala nang parang pupuntahan pa, wala nang ibababa pa. Mhm. Dahil saan ka naman nakakita ng pati yung international news outlets, di ba? Ang daming tumatawag sa amin, kala ko sa akin lang. Tumatawag yung London-based na pagkatapos may tumatawag na Reuters, may Mhm. tumatawag na kung CNN. Kung ano yung tumatawag, manghingi sana ng yung pala halos lahat kami tinatawagan. At- You can just imagine, for all the wrong reasons, nandun tayo sa news sa buong mundo. At saka, Sen, may yung demeanor dyan, saka behavior yung ilan din po ninyong mga kasamahan, di ba, na merong matagal hindi pumasok at kinestyon yung pag-question sa kanya kung bakit siya biglang pumasok, mayroong sensitive na masigawan, merong sensitive na hindi makamusta, yung mga ganong maliliit na detalye din, Senator, yun ba ay sa tingin ninyo naka-affect rin sa kung paano tinitignan ng publiko ngayon yung Senado? Yes, you can say that again, Christian. At kung napansin ninyo, maski yung aming dress code, hindi na nasusunod eh. Merong naka-jacket, merong naka-short sleeves. Dati-dati, maski unwritten yan, at least man lang, magbarong Tagalog ka o kaya mag-suit ka na may tie. Ganyan eh. Pero ngayon, makita nyo, minsan may pumapasok. Hindi na maayos yung dress code. Tapos, basta maraming nakita kong transition. Maybe it's the sign of the time. Maybe, I don't know. Pero ang nakagistan ko nung pumasok ako dyan ng 2001, hindi ganyan eh. Inabot ko dyan sina Senator Blas Ople, Aquino Pimentel, Joker Arroyo. Yun yung mga elders na Senator Eda Angara. Yan yung mga dadatan namin noon na talagang sa tingin namin, ito yung tutularan namin pagdating sa demeanor, pagdating sa statesmanship, etc. Very Pero digital. ngayon talagang overtime, nagbago. Sana nagbago, nag-improve pero nagbago, nag-deteriorate eh. At ngayon, Sen, yung isa niyo pong colleague, Senator De La Rosa, tinuturing ng fugitive. Meron po ba kayong mensahe or payo sa kanya na sumuko na lamang po sa otoridad? Sa akin, ang mensahe ko, hindi lamang sa kanya, kundi pati kay General Tates at saka kay Director Matibag. Kay Senator De La Rosa, galingan yung pagtatago. Kay General Tates, kay Director, galingan yung paghahanap. Kasi alam mo, hindi ko sinasabing karapatan ni Senator De La Rosa na magtago. Pero choice niya yun eh. Kasi kung sino man yung madaling sabihin na sumurrender ka na. Pero pag ikaw nasa ganong situation, alam ko nasa isip niya ngayon eh. Naghihintay yan ng June 30, 2028. Kung sakaling mananalo at mauupo si Vice President Sara bilang presidente, hindi siya turn over sa The Hague eh. Remember, of course, he will remain an international fugitive. Pero kung hindi naman siya turn over ng Philippine government sa The Hague, hindi siya mapupunta doon. Kasi nga, yung umiral na 1951, di ba, hindi naman yun mandatory na kailangan i-turn over eh. Batas yun at sinasabi doon, unless lumabas yung ruling sa main petition. Remember, ang nilalabas pa lamang ng Korte Suprema, yung petition sa TRO na dininay. Pero wala pa yung ruling sa main petition na kung saan dapat pang idaan sa local court o agad-agad i-turn over sa ICC. May option doon eh, kasi may surrender eh. Pero meron din kung titingnan natin yung Bill of Rights, talagang Philippine judge o Philippine court ang may karapatan, may right na para i-recognize yung anumang o mag-issue ng warrant of arrest. So nandun tayo sa kalagitnaan nun. Ngayon, kung wala pa ring ruling, o depende kung ano mag-ruling ng Supreme Court, kung ako si Senator De La Rosa, mag-iisip din ako ng self-preservation na aasa ako kung sakaling maging presidente si Vice President Sara by noon time of June 30, 2028, pwede siyang lumabas dahil pwede siyang i-guarantee noong bagong presidente ng Pilipinas na hindi siya turnover. Remember, si Netanyahu ng Israel, maski si President Putin, pero silang warrant of arrest sa ICC. Pero hindi sila maabot ng ICC kasi nandun sila sa mga sariling bansa at kung pupunta naman sila sa ibang bansa, friendly naman yung country, poprotektahan sila. So yun ang situation. So iwanan na lang natin yung decision kay Senator De La Rosa. Of course, gusto nating ma-serve yung justice, ika nga. Ako hindi ako makapag-advise sa kanya na mag-surrender kasi pinagdaanan ko yan eh. Pero sa akin, ang situation ko iba. Kasi noong nagtago ako noon, merong umiiral na jurisprudence, yung Miranda versus Tulyao. Maliwanag doon na even yung respondent na issuehan ng warrant of arrest, pwedeng mag-seek ng judicial relief, mag-file ng mga pleadings, kasi hindi nagpapasailalim sa jurisdiction ng o legal custody ng court. So ginawa ko yun. Dahil hindi ako nagbabiolate ng batas noon dahil merong jurisprudence. Now, this situation is different. Bukod sa international warrant yung kay Senator Bato, meron ng bagong ruling ng Supreme Court amending or modifying yung Miranda versus Tulyao. Binigyan na lang ng window ang isang respondent tulad ng Secretary Roque, sinasabi ko, 6 months. Pag sa loob ng 6 months, hindi mo nakuha yung pagkuwas ng warrant o kaya papabaliktad, walang probable cause yung kaso, hindi ka na makaka-avail nun. You have lost your right
under that new Supreme Court ruling na mag-file pa ng mga pleadings. Ibig sabihin, archive na yung, naka-archive yung warrant mo at bubuhayin yon anytime na ma-aresto ka. So yun ang kaibahan. Opo. So given that, hindi pa rin ako mapag-advise kasi ako naniniwala, pag wala akong moral authority, wala akong moral ascendancy to give a certain advice, an advice to another person, hindi ko gagawin eh. Kasi I've been there eh. Kaya lang, sabi ko nga, magkaiba yung situation kasi noon, meron akong window na naayon sa batas na kaya alam ng, maswerte nga ako dahil yung mga lawyers ko magaling mag-research at the time, na alam nila na, hindi, pwede ka maging scarce. Magpapalpala pa rin kami ng pleadings. Kaya nga na-dismiss yung aking case, dahil talagang, merit naman yung pag-uusapan na yung nag-iisang witness, si Cesar Mancao, ang tawag na sa kanya ng Court of Appeal saka ng husgado, flip-flopping eh. Para bang nakailang beses ang bumalibalentong, iba-iba sinasabi. So incredible yung witness, which I believe at the time, and I still believe now, na ganun talaga siya. Kasi, ano lang siya, co-opted lang eh. Anyway, that's another matter altogether. Opo. Naku, Senping, it's such a privilege to have you back on Anong Yes, Ganap. ganda po ng discussion Bitin natin. pa rin po kami kahit natagal na po natin nag-uusap. Pero maraming salamat po. At see you po on Monday, Sen. Looking forward for this week, Thank sir. you. Salamat. Yun, mga kakabsat, meron tayong aabangan sa Lunes. Diril, Rhino Cunese, Yolanda Yamada. Ang pasabog, ang pa-firework sa Senado sa Lunes. Aabangan natin. May oras tayo niyan. Online class ako eh. Wala tayong face-to-face. Pwede tayo mag-livestream niyan. Diyos ko po, Rudy. Wala ko po. Anyway, maraming salamat po, Mabsat. Yan po yung ating pinaka-main topic. Mag-subtopic na tayo, Mabsat. Diyos ko, Lord Rudy. Maraming salamat. Shoutout sa 80 plus live viewers. Sa mga hindi pa nagla-like, like and subscribe, mga Mabsat. Alright? Countdown muna tayo.